Tama na yan, anak. Tama na yan. Ano ba ginawa mo? Ha? Buti lang ako pa. Wala akong kwenta. Dapat nandun ako kasama ni Melissa. Dapat nandun ako para protektahan siya. Pero wala ako doon pa eh. Napaka-inutil ko pa! Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Sir, tama po si Mayor. Wala kayong kasalanan. Hanapin niyo yung mga hayop na yun. Kailangan nilang bayaran ng mga kahiyupang ginawa nila sa nobya ko. Sir, as of now, dead end pa po yung kaso. May mga ebidensya po tayo. Fingerprints, buhok. Pero wala pa tayong suspects. Wala man lang ba kayong preliminary suspects? Sir, wala pa po. Pero lumalabas po, hindi taga rito yung lumawa ito kay Melissa. Mukhang mga taga Maynila po sila. At pahagaling sa prominenteng pamilya. Kaya malakas ang loob nila nang gumawa ng ganitong klaseng krimen. Gawin niyo na lahat ng paraan. Kailangan niyong mahanap yung mga yun. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanila. Roberto. Melissa? Ano nangyari sa kamay mo? Wala to. Huwag mo nang pansinin to. Patawarin mo ako sa ginawa ko kanina. Nung naitulak kita nung yakapin mo ko. Hindi ko pa talaga kaya eh. I'm sorry talaga. Isipin niya. Dapat nga akong humingi ng sorry sa'yo eh. Melissa, nobyo mo ko. Dapat. Lagi mo akong katabi. Dapat na protektahan kita. Dapat na proteksyonan kita. Para hindi na nangyari yung gabing wala man lang akong nagawa. Hindi man lang kita na ipagtanggol. Roberto, pagod na ako na. Ayoko na pag-usapan yan. Siya nga pala, Nay. Kinausap ako ng doktor ni Melissa kanina. Ready na daw siya for discharge. Pwede na siya uminom bukas. Nay, lalakad na lang ho ako. Kaya ko naman eh. Hindi pwede, anak. Kailangan tayong sumunod sa hospital policy. Tsaka hanggang sa labas lang naman ng ospital eh. Are you okay, Melissa? Ha? Melissa! Bakit nasa hospital ka? Nay, ginagawa niyo dito! Umalis kayo! Bakit nasa hospital siya, ma'am? Melissa, ano ba nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Melissa, may sakit ba siya, ma'am? May sakit ba po? Gusto lang niya malaman ng informasyon. Paano kayo nakarating dito ba? Ha? Ititibando ko kayo! Tama na! Tama na! Tama na! Sir, wala may malaman bakit nandito siya. Bawal ka eh! Pakisagot lang! Pakisagot lang, oh! Melissa! Wala namin malaman bakit nandito siya, oh! Ano ba nangyari? Pakisagot naman!
Pakisagot naman ako! Pakisagot naman ako! Elisa! Sir, konting informasyon lang. Gusto namin malaman. Elisa! 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 Pakisagot lang! Pakisagot! My God, look at that! Nandiyan na naman sa TV ang babaeng ginahasa. Paano kapag ipakita ang identity na si Melissa yon? Malaking iskandalo yan para sa pamilya natin. Where's your compassion, Rosana? Na-rape ng lahat si Melissa, ganyan pa rin ang tono mo? Tono? Bakit? Anong tono ang gusto mo? Maawa ako sa kanya? Oh, no. Of course not. For all you know, siya pa ang umakit sa lalaki na yon, kaya siya na-rape. Pasensya na sa nangyari kanina. Nagbilin ako sa ospital na wala dapat makakalam na lalabas tayo. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ng leakage dun sa press eh. Kalat na pala yung nangyari sa akin. Ako na yung pinagchichismisan ng mga tao. Walang nakakaalam, Melissa. Hindi man na-report yung pangalan ko sa TV. Alam ng lahat ng tao na ako yung babaeng na-rape. Anak, hindi. Huwag mong isipin yun, anak. Walang nakakaalam. Nay, tignan mo nga yung mga tao sa labas. Paano mo mapapaliwanag yan? It's her fault. I can't believe you. Magiging asawa ng anak mo, ang babaeng nilalait mo. Well, noon pa lang hindi na ako boto sa kanya. Ngayon pa, maduming babae ang si Melissa. At hindi siya nababagay sa uniko iho ko. Parang hindi na kayo safe na tumira dito. Baka anytime, puntahan kayo ng mga press dito. O di kaya balikan ka nung na-rape sa'yo. Pero saan naman kami pupunta? Wala naman kami ibang bahay kundi ito lang. Magbalot kayo. Ha? Saan kami pupunta? Sasama na kayo sa akin. Bakit parang nasa mood yata kayong uminom? Wala lang. Gusto ko lang kalimutan ang kahihiyan na kinakaharap ng pamilya namin. Bakit hindi kasi ikaw ang pakasalan ng anak ko? Ikaw ang nababagay sa kanya. Hindi ang hampas lupa na yun. Kung madidiktahan ko lang ang puso ni Roberto, noon ko pa ginawa. Nangihinayang nga ako eh. Nasa akin na siya dati, pinakawalan ko pa. Ngayon, si Melissa na tuloy ang mahal niya. Roberto, parang ayoko naman tumira dito. Nakakaya sa mga magulang mo. Ba't ka naman mahihiya? Eh, magiging magulang mo na rin naman sila kapag nakasal na tayo. What the hell? Tara. Pero Roberto, Just trust me, Melissa. Sigurado ako matutuwa sila mama at papa na dito muna kayo tumira. Halika na. Anong ginagawa nila dito? Tinan mo, dala-dala pa ang mga gamit. Huwag mong sabihing titira sila dito. No way! Over my dead, beautiful body! Tita, huminahulo kayo. Huminahulo na. Rosana, huwag kang gagawa ng gulo, ha? Alam mo ito? Tumawag kanina sa akin ang anak mo. Hinahabol daw ng mga press at chismosa si Melissa. Kaya kailangan niya ilayo ito. Dito muna sila titira. Hindi ako papayag. Gawin mo ito para sa kanya. Ito ang gusto ng anak mo. Suportahan mo na lang. Marami nang pinagdadaanan sila. Huwag mo nang dagdagan pa problema ni Roberto.
baka pati anak mo mawala sa atin. Gusto mo bang mangyari? Ang bahala sa'yo. Roberto, patuloyin sila. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi. Pasok kayo. Magandang gabi po. Ba, dito muna sila titira nila ni Lisa para mabantay ako na mabuti. Oh, sure. Marami naman tayong guest rooms dyan, hindi ba? Sige, ikaw na muna ang bahala sa kanila. Ipaghahanda ko lang kayo ng pagkain. Excuse me. Excuse me. O sige, maiwan ko muna kayo. Salamat ulit, Roberto, ha? Wala naman po. Sabi ko naman sa inyo eh. Wala kayo dapat ikahiya at ikatakot. Mababait naman sila mama at papa eh. Paano ba yan? Mauna muna ako sa inyo para makapagpahinga kayo, ha? It's been a very long tiring day. Roberto, sandali. Yung tungkol sa kasal natin, hindi na natin siya kailangan ituloy. Bakit? Ayaw mo na magpakasal sa akin? Hindi, Roberto. Ako ang hindi nakarapat-dapat sa'yo. Marami na akong babae. Binaboy na ako. Mas marami naman dyan babae. Mas bagay pa sa'yo. Melissa. Ikaw lang babae para sa akin. Wala nang iba kung hindi ikaw lang. Kaya itutuloy natin ang pagpapakasal. Salamat. Maraming salamat. Para saan? Sa kabila ng lahat, hindi mo pa rin ako iniwanan. Alam ko, Roberto, alam ko talagang hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Pero nandyan ka pa rin. Hindi sumusuko at hindi ako iniiwanan. Melissa, pinapangako ko sa'yo. Hindi kita iiwanan. Walang magbabago sa atin. Dahil ikaw lang babaeng minamahal ko. At ikaw lang din ang babaeng magdadala sa mga magiging anak ko. At kung sino man na may gumawa nun sa'yo, magbabayad sila. Hahanapin ko si mga gagong yun. At sisiguraduhin ko pagbabayaran nila lahat ng kahiyupang ginawa nila sa'yo. Pare, ano ba ginagawa natin dito? Kaya na pa tayo nandito. Dito dinukot si Melissa. Tingin-tingin ka lang, baka may makita tayong clue. Para malaman natin kung sino yung dumukot kay Melissa. Ganda ka pa, ha? Takot! Ha? Ha? Ano? Hayop ka eh! Ikaw yung hayop na dumukot sa sopya ko, ano? Ano? Pare!
parang totoo. Tama na, anak. Sigurado ba kayo? Sir, sigurado ako na hindi siya yung rapist ni Melissa. Hindi tugma sa kanya yung ebidensya na nakuha namin. Bakit siya nandun? Dahil malapit ang bahay niya ron. Alam niyo po, sir, sa kagustuhan niyong mahuli yung ng rape kay Melissa, lahat na lang pinagbibintangan niya. Mabuti nga, nakausap ko yung lalaki kanina eh. Na huwag na magdemanda sa inyo. Bakit magdidemanda siya? Magdemanda siya. Wala akong pakialam. Sir, relax lang kayo. Mukhang di pa kayo natutulog eh. Magpahinga muna kayo. Alam mo, mas lalo umiinit ang ulo ko eh. Dahil hindi nyo ginagawa ang trabaho ninyo eh. 2 buwan na yung kaso hanggang ngayon, wala pa rin kayong lead doon sa rapist ng nobya ko. Ang klase kayo mga polis. Polis patola! Gawin nyo nang maayos ang trabaho ninyo. Sir, pasensya mo na yung kaibigan ko. Anak, hindi ka naman ba nakatulog na maayos kagabi? Hindi nga po eh. Pinipikit ko kasi yung mga mata ko. Naalala ko lang lahat ng nangyari. Kaya hindi na lang ako natulog. Nag-aalala ako sa'yo. Ilang buwan na nakalipas eh. Mabuti pa kaya magpakonsulta tayo sa isang doktor. Ako na, wag na. Lilipas naman to. Gusto mo ba i-cancel na lang natin yung fitting ng gown mo ngayon? Nay, kailangan ko pumunta doon. Bukas na po yung kasal ko. Pwede wag po kayo mag-alala. Lilipas naman to. Talaga, ha? Opo. Sige, halika na. Talaga palang tuloy ang kasal ng bruhang babaeng yan sa anak ko. Peste! If I could only do something. Hindi muna ako pupunta dyan. May asikasuhin lang ako. Sige. Bye-bye, baby. I love you. Mahal din kita. Sige na, babay na. Inikilig naman ako dun to the highest level. Hindi talagang ganyan yan. Ganyan talaga sila magmahalan. Ang swerte-swerte mo naman, sister. Mm. At alam mo, bagay na bagay sa iyo yung veil na ginawa ko, ha? Gusto mo i-try yung wedding gown mo? Hay, nako! Wag na wag mong gagawin yan, ha? Di ba may pamahiin na kapag ka isinukat o isinuot yung wedding gown, hindi matutuloy ang kasal? Naku po! Mother, ano ka ba naman? Ang tagal-tagal na lang. That's Stone Age pa, no? Ay nako, old-fashioned na kung old-fashioned. Basta kailangan matuloy ang kasal na yun. Hindi pwedeng mapigilan yung kasal na yun. Talaga? Pwede. Oh, anak, napapano ka? Melissa! Melissa! Alam mo, babago naman talaga lahat kapag nagkaanak na kami. Yun lang naman ang pinapangarap namin doon pa. Nangyayari din yan, pare. Kakanak ni kay Melissa. Positive ka, Melissa. Tis ka. Hanggat hindi pa sila kasal, may pag-asa pa rin ako, Sheila. Alam mo namang hindi ako quitter. Kung natanggap ka niya nung binahasa ka, matatanggap ka rin niya ngayong buntis ka. Hindi siya bagay sa'yo. Ako dapat ang pinapakasalan mo. At hindi si Melissa. Tapos ako, ang demonyo rapist ko, ama ng bata. Roberto,